Hi guys, this is your minimalist mom, and today I'll be showing you this nahanapan kong notebook ng anak ko, lumang-lumang notebook ng aking bunso na hindi na niya ginagamit. And naisipan kong gagawa nga ako ng journal, di ba? One of my listings na gagawa ng journal just to express whatever things in my mind, ganyan, yung mga wishes ko, prayers, dreams in life. Of course, even though we are aging, may mga dreams din. So, yan. Ito yung drawing notebook ng anak ko. Maliit lang to, handy, and I could bring it everywhere, siguro. That's why, and I could change the cover. Ayan o, yun, diba? May mga drawing pa siya. Nakakaaliw talaga to si Kelly. Alam mo yun yung ang daming kasi sulat siya ng sulat nung maliit siya. So, that's why I let her buy notebooks like this. Pero, karamihan na blanco lang, ganyan. Oh, may mga nakasulat pa dyan. Mga Dear Diary daw. Sabi pa niya, today is weird. Ble, ble, ble. Ganyan. Alam mo yung nakakatuwa yung mga bata. Pero anyway, I'll be changing it. Ito yung i-cover ko dito para naman maging mature. 'Di ba? Hindi yung ang bata-bata. So, let's try this mga mamshies. And I guess it would be really enjoyable na magkaroon din ng journal sometimes, 'di ba? Here you go. I'll show you what will be happening with this notebook. Hi guys! So, this time, ano na, pinalitan ko yung cover nung, kasi nga, di ba, nakahanap ako nung notebook ng anak ko na hindi na nagagamit. So, ganito lang siya. I want it really handy kasi gusto ko I can bring it or place it in my bag. Siguro kung wala naman akong ginagawa, ganyan, nag-aantay ng someone, ganyan. So, I could actually write something here, ganyan. Yung mga ibang ni-write ng anak ko, hindi ko tinanggal. Ayan, no. Diba, may comic strip pa siya dyan. So, she was doing this when she was like around 4 or 5 years old, parang ganyan. So, ayoko namang kasi it's a remembrance. Ayan, no, kung ano nung sinusulat niya, no? Ito yung first, no? Ayan pa, oh, di ba? May pinakita ko sa umpisa, may ganyan pa siya. Oh, ayan, oh, yung drawing niyang ganyan. So, mahilig siya mag-drawing, mahilig siya, alam mo naman mga bata, ganyan, no? Oh. So, hindi ko tatanggalin yan. It would be a part of my journal. So, alam nyo kasi, mga mommies, sometimes there are some things that we cannot really express to others, and yeah, it's okay to maybe we could express it through prayers, talking to God, ganyan, having devotion. Well, if you also have devotion tapos gusto niyo ng verse na pwede niyong isulat dito kasi it would remind you na siguro yung verse na yan ay nakakatulong sa inyo for everyday endeavor natin as a mom, di ba? And as a minimalist mom, hindi naman kailangan talaga everyday ang journal. Ayan. So, kasi di ba sa school, ganyan, sabi nila it should be everyday. Pero para sa atin, as long as we could, yung maharap natin, ganyan, maharap din natin sarili natin, for reflection, ganyan. So, yung mga hindi nyo ma-express, you could actually write it here. And later, mamaya, later nga, di mamaya, di ba? Ay, alam mo nga tumatanda, mga paulit-ulit na mga translation, ganyan na yung mga nangyayari, no? Pasensya na po, nagkakaedad na, ganyan. So,
Later, papakita ko sa inyo kung paano ba maging creative din when it comes to journal. Hindi talaga siya direct. But if you want it directly, kasi minsan nababasa yan ng ibang tao, di ba? Meron akong journal nung high school ako, ganyan. Pero kinakalkal ng kapatid ko yan, tapos binabasa niya. Nabibisto tuloy yung mga ano ko, yung mga ano yon, yung mga secrets ko, ganyan. So nag-aaway kami magkapatid. Tapos sinusumbong niya ako sa mother. Mga tipong ganyan, no? So we could be creative with our words. We could actually put it in a poem, ganyan, or maybe put it in a verse. Yung hindi ba talagang direct, ganon. So dito mo rin makre-create yung ano mo, yung gaano ka deep yung gusto mong masabi sa sarili mo at sa ibang tao, ganyan. Kung hindi mo ma-express, hindi mo masabi yan sa asawa mo. Kung may mga asawa, di ba, minsan hindi mo naman nasasabi, ganyan. So pwede dito, di ba? That's the yung gamit nito, journal na to, kasi we kinda, alam mo yon, na overwhelmed din tayo bilang nanay, ganyan. So minsan mga friends din natin busy din, we don't have anybody to talk to. Yung mga kids natin minsan hindi rin nila maarok yung level natin, kung ano nangyayari sa buhay natin, ganyan. So we cannot really express to anybody. So when praying, ganyan, maski iyak tayo ng iyak, sometimes it's not really enough, ganon. So journal, may nagsuggest sa akin kasi po si Ate Minda. So why not write whatever plans you have, sabi niya, whatever wishes or whatever things that nabibigatan ka, ganon. So pwede mo siyang isulat kasi ganon din yung ginagawa niya, and it's kinda relief for her. So I would try. There's no harm in trying, di ba? Wala namang bayad. Minimalist nga, di ba, yung mga budget natin. So maghanap lang kayo ng lumang notebook ng anak nyo, ganyan, di niya ginagamit, nasasayang din kesa itapon, ganyan. So why not maximize? Yan. So I would recommend this yon, kasi I could feel that, kasi nagawa ko na rin ito nung high school, yun lang. Nag-away kami ng kapatid ko dahil dito, hindi na ako nag-journal. Ayan. So ngayon ulit, pero as I said, I'm going to think it like very creative, para naman, alam mo yun, yung mga codes. Hindi nila malaman kung ano yung nasa mind mo kung may makabasa, diba? Kasi yung iba may mga lock pa nga yan eh, pero you don't trust anyone, ganyan. So only trust God. Later, I would be showing you some how to be creative on ayan, naano tuloy, how to be creative with your journal. Alright, I'll see you. So this is it, mga mamshies. I wrote only one. Nakapagsulat ako and matagal-tagal na nga ito. Ayan. So it's all about an expression na gusto kong magkaroon ng yaya, you know, yung may kasama naman sana dito sa bahay kasi ang hirap talaga. And I made use of the word bidi. As you can see, the meaning of bidi would be someone who helps you in the house. Maraming ibig sabihin yan. But when you check, one of the meanings would be yon, yung tutulong sa'yo sa bahay. Yan. And I wrote it in a poem. Ayan. So, naging maganda na yung cover. Pang nanay, ganyan. So, I hope na marami tayong maisusulat dito na hindi lang poem. Ayan, marami pa tayong may susulat din na verses. If you want to meditate sometimes, ganyan.
it's really nicer to be writing. Yeah, if you've got time. So anyway, I hope this would be helpful, especially yung mga hindi expressive sa kanilang feelings sometimes. And I hope to see you more. Ayan. So, I can share more, ayan, yung mga creative words. So, ano kayang next na isusulat ko dito? I'm really thinking. Ang hirap din pala mag-isip, no, kung ano isusulat mo. But anyway, I'll see you more. God bless you all.